Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ah, Magandang araw po sa inyong lahat. October 21, 2025. Nagsampa po si Antonio Trillanes the fourth ng ah, plunder and several other criminal complaints against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo over the alleged funneling of nearly 7 billion worth of government infrastructure project to firm owned by the latter family. Trillanes lodged the complaint before the Office of the Ombudsman for possible violation of the Plunder Law, Republic Act 7080, the Anti-Graft and Corruption Practices Act, Republic Act 3019, and the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official Employees. Republic Act 6713. Ay, ito na po, ano? Ngayon lang po ito, October 21, 2025. Ano? Ito po, former Senator Antonio Trillanes IV arrives at the Office of the Ombudsman to file plunder and other criminal complaints against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo. Trillanes accused the two of using their position to funnel nearly 7 billion worth of government infrastructure project to CLTG. Ang CLTG po ay pagmamayari ng tatay ni Senador Bongo. CLTG stands for Christopher Lawrence Tesoro Go. Kuhang-kuha po, no? Builders owned by Go's father and Alfredo Builders owned by his brother. Alam niyo po, kapag ganyan, isa kang opisyal at mga kamag-anak mo nakakakuha ng proyekto sa gobyerno, unang-una po dyan, conflict of interest. Totoo po yan. Huwag po tayong maniwala doon na walang conflict of interest. Kaya nga po sila nakakakuha ng ganyang mga proyekto kalalaki. Dahil nagagamit nila yung kanyang impluensya, yung kanilang impluensya bilang senador, bilang presidente, bilang congressman. Ano po? Kaya po yung nagsasabi nito, sinasabi ni Bongo na wala daw siyang kinalaman, kung pwede daw mamili ng kamag-anak. Eh, nandun na tayo. Pero, wag mong iwawala yung conflict of interest. Ano po? Malinaw po 'yan sa ating mga batas at pinagbabawal po 'yan, ano? Pinagbabawal po. 'Yan. Kagaya nito, yung Republic Act RA 7080, ano? Ano po ba 'yun? Republic Act 7080. Ha? Hanapin po natin kung ano po yung Republic Act 7080 na 'yan. Ang Republic Act 7080, also known as the Anti-Plunder Act, is a Philippine law, ha, that defines and penalizes the crime of plunder. It was enacted on July 12, 1991 to address the large-scale corruption in public office. Ha? Definition of plunder. Plunder is committed by a public officer who amasses, accumulates, or acquire ill-gotten wealth worth at least 50 million. Kaya pasok po dito yung kasong plunder.
Kasi bilyon po ang pinag-uusapan dito. Ano? Oh. Through a combination of a series of over or criminal acts. These include misappropriation, conversion, misuse, or malversation of public fund, receiving kickbacks, illegal conveyance, or disposition of government assets, and taking undue advantage of official position. Well, punta po tayo sa penalty. The penalty for plunder is reclusion perpetua. Reclusion perpetua po ay habang buhay. Life imprisonment and forfeiture of ill-gotten wealth. Ha? Kukumpiskahin po yan mga ninakaw. Kaya ito po ang usaping ito ay napaka-sensitibo. Dahil nga po ginagamit nitong mga ating mga hinalal na opisyal, ano, ang kanilang impluwensya, ang kanilang posisyon upang makakuha ng mga bilyong-bilyong proyekto ang kanilang mga kamag-anak sa gobyerno. Bawal po yan. Kaya nga po tayo lumulubog dahil po sa mga ganyang estilo ng ating mga halal na opisyal na corrupt. Ano po? Balikan po natin itong Code of Conduct and Ethical Standard. Ha? Republic Act 6713. Ano po ba yun? Ano? 6713. Ito po Republic Act 6713, also known as Code of Ethics, Code of Conduct and Ethical Standard of Public Official and Employee. Public Official and Employee. Sila Rodrigo Duterte ba at Senador Bongo ay official ng Republika ng Pilipinas? Opo. Sila po ay opisyal sapagkat sila ay nahalal ng taong bayan. Si Rodrigo Duterte ay halal bilang presidente. Si Bongo ay halal bilang isang senador. Ano po? Mayroon po siyang 6 years term na kagaya po ng ating mga halal na ibang mga senador. Balikan po natin ang Republic Act 6713, ano? Philippine law that aims to promote high ethical standard in public service. It establishes norms of conduct, duties, prohibited acts, and penalties to public official and employees. Key provisions. Norms and conduct. Public official and employees are expected to uphold public interest, act with professionalism, maintain political neutrality, pero wala po yun sa kanila. Kasi po, sila ang mga senador ng mga Duterte. Sa makatuwid, lahat po ng nag-archive kasama sa mga pag-archive ng impeachment trial ni BP Sara ay maka-Duterte po. Hindi po sila maka-Pilipinas. Maka-Duterte. Napakalinaw po yan. Duties. They must respond promptly to public communication, submit annual performance report, and expedite processing of public documents. Ayun po Prohibit excuse me. Prohibited acts.
These include conflict of interest outside employment and solicitation or acceptance of gift. Dito pumapasok yung mga binibigay na donation, ha? Oh, solicitation or acceptance of gift. Nagbigay yung isang kontraktor ng donation para sa campaign ng isang senador upang magamit niya sa kanyang pagtakbo. Alam niyo po kung sinong gumawa niyan? Inamin niya po yan. Si Chis Escudero. Siya po ay tumanggap kay Lawrence Lobiano ng 40 million na donasyon upang magamit niya sa kanyang campaign noong 2022 national election. Magtatapos yung term niya sa 2028 kasama ng Pangulong BBM. Marami po, 12 po magtatapos ang term sa 2028. Ano? Kaya po, ito, puro violation ang kanilang ginagawa. Ano po ba ang penalty? Ano ang kaparusahan kapag napatunayan ikaw ay tumanggap ng mga regalo sa mga kontraktor? Penalties. Violation may result in fines, suspension, or removal from office. Tatanggalin ka kung mapatunayan na ginawa mo yun, mga bagay na yun. Oh? Ang iba pang mga importanteng aspects. Ano po? Financial disclosure. Public official must file sworn statement of asset liabilities and net worth. Ito po yung SALN. Ano? Ito, napakainit po nitong SALN na to. Napilit na itinatago ng nakaraang administrasyon. Ngayon, pagkaupo ni Ombudsman Boyong Rimulya, binago po niya yung mga patakaran ng dating ombudsman na si Samuel Martires na hindi pwedeng ma-access ang SALN kung walang pahintulot ng taong hihingian nito. Hindi po kagaya ngayon. Yung old rules ng mga sinaon, kung kayo po ay familiar dito, mga lumang rules na na-access ang SALN ng bawat politiko, halal man o appointee, madali pong ma-access yan noon. Pagpasok ni Duterte, napahirapan po. Kaya hindi nyo po makikita ang SALN ng mga taong corrupt na hinalal po natin. Ano? Kaya nakakalungkot. Naghalal tayo ng mga opisyal na akala natin makakatulong sa ating bansa. Pero kabaliktaran po ang nangyari sa ngayon. Dahil ang mga halal po natin ay sila ang pasimuno ng mga pagnanakaw, pangungupit sa kaban ng bayan. Kaya lumugmok, bagsak tayo ngayon. Ano? Oh. Ang kabuuan po nito, overall Republic Act 6713 aims to promote transparency, accountability, and integrity in public service. Okay? Yun po ang mga nabanggit po rito. Ito po, nakalagay po rito. Ano? Ha? Trillanes accused the two of using their position to funnel nearly 7 billion peso worth of government infrastructure project to CLTG.
7 bilyon po yan na tumataginting. Ito po ay mayroong kaugnayan din kay Diskaya. Nagkaroon po sila ng partnership, CLTG at ang mga Diskaya, yung tinagurian po ngayong flood control king and queen, ang mag-asawang Diskayas. Ano po? Okay. Ayan po. Oh. Ano po ang inyong opinion? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel for the latest update and exciting content. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyong lahat.